Ano ang accidental discharge? At ano naman ang pagkakaiba nito sa negligent discharge? Ito ngayon ang pag-uusapan natin mga kapistolero, pagkatapos ng isang maikling intro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa accidental discharge at negligent discharge. May pagkakaiba sila eh. Aalamin natin ito ngayong araw at paano ito maiiwasan. So unahin muna natin, ano po ba ang accidental discharge? So by definition, ang accidental discharge ay hindi sinasadya na pumutok ang isang firearm. Hindi mo ito sinasadya. Ito ay marahil dahil sa mechanical problem, pero hindi ito user error. Hindi ito fault o kasalanan ng gumagamit ng baril. So bakit nangyayari yung mga accidental discharge? Ayon din dito sa definition, ito ay marahil sa malfunction ng firearm. Pwedeng broken shear, stuck firing pin, or poor drop safe design. Gaya ng isang brand ng 'di ba? Isang brand ng baril na hindi ko tutukuyin kung ano, pero notorious po ito sa accidental firing. At ano naman po ang negligent discharge? Punta tayo sa negligent discharge. Ang negligent discharge naman ay meron ng kapabayaan ang user. So by definition, ang negligent discharge daw ay hindi rin sinasadya pero meron ng kapabayaan. Pwedeng nalabag niya ang basic gun safety rules gaya ng finger off the trigger o kaya pointing the gun in a safe direction. Ito ay hindi na dahil sa mechanical problem ng baril. Marahil ito ay kapabayaan na ng user. So ang pagkakaiba ng accidental discharge sa negligent discharge, sa accidental discharge ay hindi sinasadya ng user. Wala siyang nilabag na 4 basic gun safety rule. Pero sa negligent discharge, meron na kapabayaan ng user. Gaya na sinabi ko, pwedeng ito ay dahil sa naka-trigger finger agad siya. Hindi niya sinusunod yung 4 basic gun safety rules. Meron ako mga videos dito na ipapakita, i-analyze natin at titingnan natin kung paano ito maiiwasan. So unahin ko itong isang video na to. Panoorin natin. Wow! Oh, that's Go ahead and unload. Show clear. I got it. If clear, slide forward, hammer down, and holster. Range is safe. I think I might have a hammer ball. Yeah, that was not your finger in the trigger. We have it on video, which is awesome too. So, I got a DQ you though. Okay, dito sa unang napanood nating video, no? Accidental discharge ito. Bakit? Ayon dun sa shooter, yung daliri niya wala sa loob ng trigger at pumutok na lang kusa. Sabi ng range officer, pwede ito dahil dun sa pag-drop ng hammer ng baril. So ito ay isang accidental discharge. Narito naman ang pangalawang video, panoorin din natin ha. O dito sa napanood nating video, although walang sounds no? Anong nangyari? Yung baril niya nasa holster. Hindi man lang niya 'di ba? Hindi man lang niya hinahawakan, pero biglang pumutok. Bakit? Ito ay dahil sa mechanical problem ng baril. Mechanical issue ito. Notorious ito dun sa isang baril na hindi ko nababanggitin pero kilala na po ninyo. Dito sa pangatlong video, panoorin natin. Dito sa pangatlong video, ano nangyari? Appendix carry siya. Ayon dito sa palabas na video na to, naka-Glock pistol siya. So, alam niyo naman ang Glock pistol, di ba? Meron siyang
safety sa trigger. Tatlo yung safety niya. Pero pag sukbit niya ng pistol niya sa appendix carry na naka-holster siya, pag bend niya, yumuko siya, biglang pumutok. Ano ito? Dahil din ito sa mechanical problem. Pwedeng dahil doon sa holster niya. Although walang sinabi doon sa video, no, kung ano yung dahilan. Pero nag-research ako at nalaman ko dahil dun sa holster. O kaya daw yung damit na sumabit yung trigger do sa damit. Pero most likely hindi yun no. Sa malamang at malamang talagang yung holster. Pwede kasi ang ginamit yung holster ay leather holster at alam niyo naman ng leather holster, 'di ba? Subject to wear and tear 'yan. 'Yun, sumabit yung pag-bend niya, nakalabit yung trigger, ayan, pumutok. Medyo malambot siguro yung trigger ng Glock niya, no? Kaya nga ako, pinapayo ko, no? Yung mga defensive firearm natin, huwag niyong palalambutin ng trigger niyan, lalo na ang Glock o Taurus. Design kasi yan para sa mga concealed carry at natural lang yan na medyo matigas yung kanyang trigger. Punta naman tayo sa negligent discharge. Panoorin naman natin yung mga video. Trigger guard, roll your palms together. So both your hands are going to sit on the left-hand side of the pistol. You're going to lock out both your arms. You're going to push with your right and pull with your left. Focus on that front sight tip. Now, if you want on this 44 Magnum, you can shoot it single action. That's like trigger pull. Did you mean to do that? Yeah. Ayan, napanood natin yung video na to, no? Ano nangyari? Tamang nasiisip nyo. Finger on the trigger. Wala siyang yung na-break niya yung no, yung finger of the trigger. 44 Magnum pa naman yung baril niya, di ba? At nagyabang pa siya. Sinadya daw niya yun. Para ang instructor pa naman, no? Isa yung tinatawag na negligent discharge. Panoorin natin yung pangalawang video ng negligent discharge. Right. I just shot myself. Dito sa pangalawang video ng negligent discharge, ano nangyari? Ganun din. Finger on the trigger, nakalabit niya nang hindi niya sinasadya. Dahil dito sa video, may explanation to may pangalawang video to. Ang sabi niya, hindi niya bine-blame yung holster niya kasi yung Serpa holster, yung pinipindot para ma-release yung baril. Bine-blame din niya yung sarili niya. Somehow meron siyang kapabayaan din. Buti na lang ganun lang ang nangyari sa kanya, 'di ba? Lumabas yung bala. Yung wound niya talagang true and true sa binti niya Ang sakit noon, 45 pa naman, Kimber pa naman yung baril niya, no? 45 ACP yung bala. Dito sa huling video ng negligent discharge, panoorin natin. Has this cool feature where you press the trigger down, and once you press this down and pull it up. Pakyo. Obviously, no? Doon sa video, umpisa pa lang, yung daliri niya nandun na sa trigger ng shotgun niya. So, ano pa bang makikita mo rito? Talagang negligent discharge ito, di ba? Sana walang tao sa taas at sana konkreto yung floor niya. Kundi kawawa yung tao na nasa taas, di ba? Okay, pagkatapos natin panoorin yung dalawang video ng accidental discharge at ng negligent discharge. Paano natin naman maiiwasan ito? Unang-una, pinaka-importante dito ay i-observe po natin ang 4 basic gun safety rule. Especially yung finger of the trigger, not unless you are ready to fire, di ba? Napaka-importante nun. At pangalawa, dapat alagaan po ninyo yung baril po ninyo. Parang kotse lang yan Ang baril kailangan merong maintenance. Hindi pwede yung pagkagamit mo sa range, ilang beses mo na ginagamit sa range, nasa bahay lang, hindi mo man lang nililinis. Doon magkakaroon ng mechanical problem yan. Okay? Pwedeng ipunan ng alikabok or yung carbon deposits.
yung mga parts ng baril na pwedeng magkaroon ng mechanical problem. Pangatlo, natutunan din natin na in case na magko-concealed carry kayo, so by the way, hanggang ngayon bawal pa rin ng IWB, In case na pwede na ang IWB, piliin po ninyo yung holster na merong protection dun sa trigger ninyo. Ako dini-discourage ko ay mga holster na leather. Kasi katagalan, pag nag-wear and tear yan, lumalambot yung leather, pwedeng sumabit yung trigger sa holster. So, nire-recommend ako, kung sakaling pwede na ang IWB, ay Kydex holster. By the way, kung magko-concealed carry kayo sa bag, gaya na itong grab bag Marshall, itong everyday carry ko rin, ay be sure nang ilalagay po ninyong holster sa loob ay Kydex holster. And sa mga nanonood ngayon, mag-comment din kayo ano yung experience ninyo. Magkwentuhan tayo. I-comment down below ninyo kung ano yung experience ninyo sa accidental discharge o negligent discharge. O ayan mga kapistolero, medyo mahaba-haba na rin tong video na to, Sana meron kayong natutunan dito sa shinare kong video about accidental discharge at negligent discharge. Ginawa ko itong video na to for awareness din ng gun community. At kung nagustuhan po ninyo itong video na to, paki-like na lang. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel at hindi pa nakakapag-follow sa aking Facebook page, please po, paki-follow na lang at paki-subscribe na lamang po. And maraming salamat pong muli sa mga nag-like na or nag-follow sa aking nag-subscribe sa aking channel. Maraming pong salamat sa inyo. At muli, mag-iingat po tayo mga kapistolero. Sa muling kwentuhan na ulit natin, mag-iingat po tayo palagi. At be a responsible gun owner and to God be the glory.